Ay, magandang gabi mga bossing. Oy, talagang ang gulo puro egay irise ini-interview, no? Dahil nga meron daw itong si Libiste, may ebidensya daw na usapan ni Bersamin at saka ni itong si PBBM, no? Pakinggan natin to mga friend. Senior Deputy Minority Leader, House of Representatives. Congressman, magandang umaga. Si Joel. 7 hours ago to, kaninang umaga nga ako siguro. Natin. Po ito. Good morning Hi, po. Joel, Weng, good morning. Ano Good ba yan? morning, sir. Nililihim niyo naman sa amin. Meron palang Meron ganyang palang klase ng exchanges. Sa inyo lang daw pinakita. Ano ba yan? Hindi, marami kami pinagkitaan, mga 5 congressmen, representatives yung Sino nagpakita sa inyo? si Kong Leviste. Ano Congressman yun? Libiste. Magkakasama kayong lahat nung pinakita niya sa inyo to pass Well, around yung messages? nung una, inimbita niya ako, nagpunta ako, pinakita niya sa akin, marami siyang pinakita sa akin. Tapos tumawag din sa akin si Congressman Pino, tapos inimbita na naman ako, umaga, yun, 4 na kami. Pagkatapos noon, the third day, 5 na kami. So, kasi yung i-present sana namin yon para, kasi di ba binadali yung pag Bigyan tayo reaction dito mamaya. Minadali daw. dismiss dun sa impeachment. Complaint laban kay Pangulong Marcos. Ang contention na Minadali daw yung pag-dismiss doon sa impeachment na pinal kay PBBM, no? Ng Justice Committee ng Kongreso. Tuloy. meron namang substance, kaya dapat mag-hearing para maipresenta yung mga ebidensya at makapag-defend din yung Pangulo, di ba? Kung kung papatayin ka agad, specific naman yung mga allegation kasi doon sa Rule 3, Section 5 ng aming impeachment rules, maliwanag doon ang requirement in the determination of sufficiency in substance. Dalawa lang . One, may specific allegations, recital of facts. Number 2, dapat yung recital of facts merong binabiolate na impeachment offense. Dalawa lang. Hindi pa ito yung, pero hinigpitan nila gumawa sila ng standards na beyond the requirements of the Section 5. Kaya sabi nga namin, they committed a grave abuse of discretion. Pero doon sa punto na hinaghigpit na sila congressman at sinasabing, kailangan namin malaman ang inyong ebidensya. Mukhang pa ito reklamo pa yata ito sa sa Supreme Court na naman, Tuloy. At yung veracity dito. Mali yun. Dapat sa hearing yun. Bakit hindi niyo pa po ibinigay yun? Ipinakita yung klase ng mga ebidensya? Alam niyo itong mga matatalino na to, no? Bakit nasa kayo nung panahon ni Digong? No? Nung dapat na mag-file kayo ng impeachment kay Digong, nasan kayo? Grabe yung nangyari nung panahon ni Digong. Pinagmumura yung Diyos. Pati Katoliko, tinira. Pope, minura yung Pope. Nagdami na matay. At saka ito mga friend ayoko na lahat, ang dami kong interview rito kay Irise, puro ganyan ang sinasabi na grave abuse o pagkatapos minadali, mga ganyan, eto na lang mga friend, ayoko na rin ito. Etong matatalino na to, yun nga, asan sila nung panahon ni Digong? Hindi sila nag-file ng impeachment nung panahon ni Digong. Anak na puta. At saka ito, bakit ngayon lang sila nag-file ng impeachment para kay PBBM? Hindi ko inaano si PBBM, mga friend, hindi. Oo. At isasabi nga ito si Riz rito na imposibleng walang kinalaman ito si PBBM dito sa flood control kickbacks na to. Meron nga pinapakita man daw dito na si Bersamin at saka si Bongbong nagte-text tungkol dyan. Tung nasa daw nito si Libiste. Pakinggan nyo. Sakit na ulo itong mga to tuloy. At that time. Ayaw nyo rin. Hindi ka naman pwede mag-present kasi nga, pa lang kumbaga sa discussion pa lang on the
sufficiency ng substance eh. Kaya nga ako mismo di ba sinabi ko, nabigyan niyo ng pagkakataon na ilabas din yung hindi lang paborito para sa, hindi ko namin naasakasan na ang Pangulo na hindi ko sinasabi guilty na ang Pangulo. Ang sinasabi ko lang, dapat bigyan niyo yung mga accusers ng pagkakataon na ilabas nila yung mga O di sana sinama nyo na yung sinasabi mong text messages ni Bersamin at saka ni sinama nyo na doon sa complaint ninyo na articles of impeachment nyo kay Bongbong. Ngayon nilalabas na dismiss na, saka pa kayo humihirit. Di ba? Ano gusto nyo mangyari? Mga nagpapile ng impeachment kay Bongbong. Gusto nyo ma-impeach sila pareho? Ganon? Yun nga lang si Sara, hindi ma-impeach eh. Dadagdag nyo pa ngayon si PBBM para sabay itong impeachment na to. Hindi ba pwedeng tapusin nyo muna yung kay Sara? Saka na kayo 2028 pa naman eh. Pag na-impeach na si Sara, saka nyo ipag-impeach si Bongbong. Pero yung pagsabayin ninyo, mukhang malabo naman yan. Ano ba nangyayari dyan? Tsaka noon pa sana, sasabay din lang pala kayo. Di sana nung nag-file ng impeachment kay Sara, itong Kongreso, sumabay na kayo. Pinailan nyo na rin ang impeachment si Bongbong. Si PBBM, di ba? Dapat sumabay na kayo noon. Ba't di kayo sumabay? Ngayon, tapos na yung 1-year bar na sinasabi nitong Supreme Court na to. Saka kayo ngayon sasabay na mag-file kayo ng impeachment dito kay PBBM. Hindi ko makuha, kung anong gusto nyo mangyari? Yun nga, siguro gusto nyo ma-impeach. Sino gusto nyo ba ma-impeach? Si Sara o si Bongbong? O gusto nyo parehas sila ma-impeach? Ganon. Parang ganon lang kadali Ang gusto siguro ito mangyari talaga, makarating sa Senado yung impeachment nitong si PBBM. Kasi dito pa lang sa Kongreso, patay na dinismiss na nga. Kaya nagrereklamo itong mga nag-file ng impeachment kay Bongbong dahil dinismiss na rito sa Kongreso. Talagang ang gusto nilang mangyari, kaya sila nag-file dyan, malamang baka kaya nila pinailan to rito na si Bongbong. Pag dumating sa Senado, yari na karera ron yari na karera ron Mangyayari nga, baka nga ma-impeach si Bongbong pag nakarating sa Senado. Di ba? Kaya dito, pinag-aralan naman, ang dami ng pumirmang kongresista, 284. Humihirit pa kayo. 284 na nga yung pumirma na dismiss yung kaso na ipinail ninyo kay Bongbong. Ang gagaling nyo, sa totoo lang. Ang gagaling nyo. Pero wala naman kayo lahat ng panahon ni Digong. Wala kayo lahat Ang tawag sa inyo? Para kayong mga takot na takot. Pagdating nga sa Senado, halos sa Kongreso, ganoon din bababuy lang kayo ni Digong Tagal-tagal ko nang pumapatay ng tao, hindi niyo pa ako kinakasuhan. Ginanon-ganon lang kayo ni Digong dun tapusin natin to dito. Hindi niyo man makakontempt Di ba? Babatuhin pa ng microphone si Trillanes, itong si Digong. Wala man lang kayong aksyon na lahat kayo tupi sa Kongreso. Pinanood ko Binaboy lang kayo ni Digong Di ba? Alam, tapos ICC, kung ano lang sinabi, inaano lang kayo, walang nangyari. Pero yun ang naging ebidensya sa ICC, yung mga pinagdadaldal ni Digong dyan sa Kongreso, saka sa Senado. Halos inamin niya na lahat na
Yan, mga yan, death squad din yan. Ito si Bato, death squad din yan. O, yun ang nandun ngayon sa ICC na ano naman doon si Kupalman na wala, hindi niya, kung pwede lang gawin ni Kupal, wala magawa si Kupalman kung hindi interim release, matanda na yung kliyente ko. Mahina na, wala na sa normal na pag-iisip. Puro ganun lang sa si Kupalman eh. Kasi nga pag sumampay, wala. Eto na lang yung mga boss, no? Unahin nyo muna ito kay Sara, wag na kayo sumabay. Yung nga si Sara, di nyo pa ma-impeach eh. Dadagdag nyo pa si PBBM. Tsaka na si PBBM pag na-impeach na si Sara. Oh, masyado kayong atat na anuhin eh. Oh, di ba? Ewan ko ano ikinakaatat nyo o kung meron kayong ebidensya, di sana nung pa kayo nag-file. Nung nag-file na ng impeachment kay Saya doon, tsaka ngayon nag-file na rin kayo doon. Wala, ngayon saka kayo kakana. Oh. Daming oras. Oh. Nakikigulo kayo sa impeachment ni Sara Parang ganun ang ano ko pakiramdam ko nakikigulo kayo sa impeachment ni Sara. Pwede naman sa susunod, after Sara, di si PBBM pa impeach nyo. Kung talagang karapat dapat siya ma-impeach, huwag kayo makigulo. Di ba? Dahil lumabas tuloy si Ponga. Sabi ni Ponga, kailangan parehas, kung ano yung ginawa kay PBBM na ganun din ang mangyari kay Sara. Para tawag dito, hindi para maging patas. Yun na, ginagawang ni Ponga yung ginawa kay Sara, kay PBBM. Kailangan kung ano yung ginawa kay PBBM, ganun din ang gawin kay Sara. Para patas. Sabi ko, putang ina, yun ang sinasabi ko. Hindi pa napupunta sa yung impeachment complaint kay Sayad nagki-create na itong partes nitong si Sayad ng maling sa utak ng tao na pag in-impeach nila sa Kongreso si Sara, hindi parehas. Dahil doon sa nangyari kay Bongbong na yun nga, na-dismiss. Na sinasabi naman ni Erice na minadali. Yun. Pero hindi pa raw sila nakakapagpalabas ng mga ebidensya na talagang si Bongbong, dawit dyan. Kasi nga, pinipilit ni Erice, hindi mangyayari kung hindi pinirmahan ni Bongbong. Diba? Yan mga nakawa na yan. Kaya natuloy yan dahil pumirma nga to si PBBM. Pero yung nga para sa akin naman, hindi naman siguro tanga yan si PBBM para maglabas ng ganyang klaseng investigasyon na siya ang sasabit. Maaaring hindi nga niya alam Napaikot siya. Itong mga nasa baba niya, napaikot siya. Na pumirma, para siya pumirma. Ganun yan. Kasi, apakabobo naman ni PBBM para siya magpa-imbestiga ng siya utak. Simple naman yan. Siya utak ng krimen, magpapa-imbestiga siya. Diba? Mag-isip naman tayo, mga friend. Ganun lang yun. Yun nga, ano nga gusto nyo? Mga, nagpapa-impeach kay Bongbong at sumabay-sabay kayo. Anong purpose nyo at sumabay kayo? Yun lang ang tanong dyan, mga boss. Sumabay kayo sa impeachment kayo ni Sara. Sumabay kayong mag-file ng impeachment para kay PBBM. Ano ang purpose nyo? Ma-impeach si BBM? O si BBM ang ma-impeach, si Sara matira? Ganun ba yun? Magkakagulo yan, mga boss. Yun, mga friend. Kung anong naisipan ninyo na kung kailan na yung impeachment ni Sara, sumabay kayo na ipapa-impeach nyo si Bongbong. Ano ang purpose nyo?
kayong mga nag-file ng impeachment kay PBBM sa ngayon. Yung timing yung timing. Yun ang nakakaduda, yung timing Oh. Tapos sasabihin ninyo, nandiyan kay Erice na bumababa ekonomiya. Ganun ganito dahil ayaw na mag-invest dito, mga ganun. Sino mag-i-invest diyan? Ginugulo nyo. Ginugulo nyo. Parang sinasabi nyo sa buong mundo na itong presidente sa vice-presidente parehos gago. Itong bansang Pilipinas. Pagkatapos doon naman sa West Philippine Sea, yung mga Chinador, wala namang ginawa kundi manggulo rin doon sa Senado. At gusto nilang mangyari, humingi ng tawad si Commodore Tariela. Tanginang. Ano yan? No? Putang. Sino ang investor papasok dito kung ganyan kagulo? Magulo pa sa bulbul ng kapre. Putang na wala ata. Ba? Maghapon yan mula umaga hanggang ngayon, puro si Erice ang iniranan dahil ngayon meron daw conversation si Bersamin at saka si PBBM tungkol sa kickback na hawak daw nito si Wonder Boy Genius na itong si Lipeste, no? Ay nako mga Pilipino. Ewan. Eto. Supporter ni dating Senator Bong Revilla nagtipon sa harap ng DOJ. Ngayon lang to yata, February 12. Sandra Aguinaldo. Ang mga Kabitenyo ay mahal kayo, Senator Bong. Ano kaya? Ito. Si Senator Bong Revilla bilang pagpapakita na malinis ang kanyang konsensya. Ganito po katapang na hinarap ni Senator Bong Revilla dahil wala namang kailangang itago ang isang taong wala namang kasalanan. Mga kasama, mga kababayan, naniniwala ang mamamayang Kapitenyo na tanging si Yusek Bernardo, si Henry Alcantara ang kailangang panagutin at hindi si Bong Revilla. Tanging si Yusek Bernardo at si Henry Alcantara ang kailangang litisin at hindi si Bong Revilla. Si Yusek Bernardo at si Henry Alcantara ang dapat ikulong at hindi si Bong Revilla. Si Senator Medyo marami-rami rin sila. Baka may 100. Bong Revilla bilang pagpapakita na malinis ang kanyang konsensya. Ganito po katapang na hinarap ni Senator Bong Revilla dahil wala namang kailangang itago ang isang taong wala namang kasalanan. Parang may mga tililing na no, mga boss. Kayo ba korte? Kung walang kasalanan yan, di ba absuelto yan? Kagaya ng puti. Kung walang kasalanan si Bong Revilla, di ma-absuelto yan. Alam namang makulong yan kung walang kasalanan yan. Kagaya nangyari noon, di ba? Nakakulong. Tapos mamaya, pinalaya yata ni itong si Digong. Tapos sabi ng laya ka pero balik mo yung 128 million na pumasok sa bangko niya. Hindi naman niya binalik. Siguro sabi niya. Babalik ko daw yung sabi ng korte. Baka sabi naman, ito babalik. Ba't mo babalik? Nasa iyo na, babalik mo paano ka? Baliw. Sabi siguro ni Digong, di ba? Kaya hindi na binalik. Ito, si attorney House risk, bad message, if BP Sara impeach. Si attorney ito Amando Ligutan, no? Pagtagumpay ang reklamo. So as a litigator, May chance ho ba, sabi ni Corina, may chance ho bang hindi magtagumpay ang reklamo? As a litigator, no? Ang sabi. So I know yung chances of winning or losing, pero dito parang ang hirap naman for the Committee on Justice not to find the sufficiency in form of substance
yung ebidensyang nakapaloob sa impeachment complaint, galing din sa kanila eh. Mapapansin mo yung third impeachment complaint, a big portion doon, yung mga ebidensya, yung mga testimonya, na illicit yun during the quadcom hearing. So parang babaliktad ba yung opinion ng House where they impeach the Vice President. Di ba yun yung vlog ko kagabi? Hindi man kasi ako attorney. Pero yun sinabi ko kagabi, di ba? Alam nga nang baliktarin nila, inimpeach na nila noon yan, si Sayad. Ang laki pa nga, 260 votes yata. May mga humahabol pa. Na-impeach na, nasalo lang nga ni Escudero dahil sa impeach, yung fourth puwet. Tapos, eto na ngayon yung kung Supreme Court na nakialam na. Mga bobo kayo dyan sa Kongreso, unconstitutional kayo. Ganito na. Palpa kayo dyan. Nag-MR ngayon yung Kongreso sa Supreme Court. Sabi, bandang ulit, ito, tinigasan na ng Supreme Court yung, kasi nga, unanimous decision yun sa Supreme Court, di ba? Duterte Court na yata yun. Ito, sinasabi na ito niligutan. Hindi nga po pwedeng, nakahiya-hiya talaga yan. Pag isisayad, hindi na-impeach sa Kongreso. Kasi in-impeach na nila to, impeach na to Round 2 na to tuloy mo ito niligutan. Last year, but this time, hindi nila gagawin. Parang parang Garapan. hindi siya magandang mensahe for the same body to impeach the Vice President last year and not to impeach her when pareho naman yung grounds na nakapaloob sa impeachment complaint last year saka yung mga impeachment complaints this time around, Corina. May tsansa po bang hindi magtagumpay ang reklamo? So as a litigator, Litigator pala to. Talagang imposibleng hindi magtagumpay ang reklamo. Wala nang binago di ba? Nadagdagan pa nga ni Madriaga Maski wala na si Madriaga, talagang tuloy na. Kasi dating impeach na nga yan di ba? Sa totoo lang mga friend, kung talagang matibay ang ebidensya nitong nagpapa-impeach kay Bongbong, ano nyo na muna. Unahin nyo muna kay Sara. Huwag na kayo sumabay. Para kayo nang gugulo di ba? Sara nga, hindi ma-impeach Ka-impeach pa yan na-impeach na di ba? Ngayon, eto na naman kayo. Para kayong nang gugulo Kulab na nga tayo. Ewan ko sa inyo. Whiskey, shout out. Attorney Poa, aka George Strigan look alike. Layo naman ni George Strigan. Mas gandang lalaki naman si George Strigan kay Poa. Sumagot si 3JC po, tawa-tawa. Di ko alam kung good comment ba yan o insulto. Whiskey, gwapo naman si George Strigan kay Poa. Debrado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Ito namang si Attorney Poa. Siyempre, pagtatanggol mo si Sayad kahit baluktot kasi may kapalit na bayad. Papayag ka pa ba? TY, ulul. Dapat pag natalo ang kliyente mo, kasama ka na makulong. Dapat sana ganun Para hindi patol ng patol itong mga defense na to Totoo lang. Mary Lebron, good evening po Sir Rox, no skipping ads, sabi niya. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po Karox. Naka-Hawaiian polo po pala ngayon. Wow, umaasa pa pala ang kampo ni Sara Duterte. Sayad na ma-dismiss yung impeachment complaint niya. Di ba? Yun nga gusto na mangyari. Para parehas daw. Kailangan dismissin din yung kay Sayad. Pag hindi din-dismiss yung kay Sayad, hindi ka parehas. Katangin Iba naman ang kaso ni Sayad kay BBM, Attorney Poa, Poa. Suntok sa buwan ng gusto mong mangyari. Lahat na lang nakadikit kay Sayad ay nagiging lutang. Kaya si Hoda, natawagin silang bobo, lutang, siraulo, ayos lang sa kanila. Basta paldo ang mga bulsa nila. Tama ka dyan, David. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Kaya nangyari kay Mike? David Ali Mendoza ulit. Karox, ayaw na tumakbo sa national election ang gaya ni Justice Carpio, Prof. Cielo Magno at iba pa ay hindi sila mananalo kung ang pagbabasihan ay ang mga kasalukuyang pag-iisip ng mga bubutanteng Pilipino sa ngayon. Totoo.
Mas pinipili pa nila iluklok sa kapangyarihan ng mga taong walang alam sa mga batas at mga idolo nilang mga dutae. Kaya ano po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Pati mga matitinong butanteng Pilipino ay nadadamay dahil sa kabubuhan nila. Totoo yan, David. Totoo yan, David. Yung mga putang inang yan, panahon pa ni Jesucristo yan. Kaya nga napako si Cristo sa krus dahil sa mga demonyong tanga na yan, ng mga bobo, mga trolls. O, diba? Kung di ba naman mga tanga yung mga putang yan, pinapipili ni Pilato kung sino palalayain. Itong walang kasalanan o itong magnanakaw, itong pusakal na magnanakaw na si Barabas. Akala pinili si Barabas daw palayain. No? Tagidag yan. Ay, putang ina. Paulit-ulit. Ito ang impyerno. Wala nang iba. Andito ang mga demonyo. Putang ina. At pag namatay ang mga putang ina ng demonyo na yan, naiiwan yung kaluluwa nila sa lupa, naghahanap naman na din pasukin ng mga mahihinang panampalataya sa Panginoon. Gusto ko nang magpastor Shout out, Pastor John Lagon, my friend. Ha? Kasi maraming naniniwala ang impyerno ay ganito. Ako hindi. Hindi ko naniniwala sa impyerno. Eto impyerno! Ito mo nga kami, nakatahimik kami, biglang hipag ko na kala mo, santa-santa, pinasok ng demonyo yung utak. O, diba? O. David L. Mendoza ulit. Karox, sagutin ko lang po yung isang kawaros natin. Hindi po talaga tatanggapin ng China ang mga Chinator natin. Katwiran nila, yun nga ang bansa nila, tinatraidor nila. Sila pang mga inject. Totoo yan, David. Sino kayo nag-reply? 3J Shop na naman, Tawa-tawa. Saka sasabihin ng China, pati ba naman kami kukumpetisyonin nyo pa? Sabi ng China, kilala namin mga karakas nyo, oy. O, totoo, di ba? Hindi naman tanga si Xi Jinping, no? Ika Pitalber, sabi niya, mahilig maghamon ng debate ang dalawang aso na yan, pero pikon at pilosopo ang mga yan. Oras na nasusukol, kakahul-kahul, kahit wala na sa harap nila ang katunggali nila. Totoo. Alejandro Vidad, shout out. Karox, lahat na sinatong ni Gongdi at sinatong, sa totoo sarap pag-uumpugin ng mga ulo ng mga Hudas, lalong-lalo nito si Kawatano. Biit ni Gongdi, aso pala, sarap sampalin, kaldero o kinam, Mariosep. Huwag kang kakalat-kalat sa mall, baka hanapin yung 10K, sabay sampalin ka dyan. Sana may gagawa sa'yo para mapahiyang todo. Mapahiya kang todo. Buti pa layas noon ka China. Animal ka, nakagalit ka, sabi ni Alejandro. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Sa wakas, nag-atsensa din. Lalong umastig. Dating mo, Kasani, pag naka-atsensa suot mo. God bless your family. God bless Kalat niya. Lisa De La Cruz, shout out. Ano bang ginagawa at satisfied? Ewan ko sa itong mga nito, ang tawag dito, surveyor. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, Sabi ni Tia Delio, sa Rox, ganda ng tunog ng background mo. Nakakamiss ang mga tilaok ng manok. Meron ba? Alam mo po, Sir Rox, sa totoo lang po, di hamak mas masarap po ang buhay sa atin, lalo po sa mga bandang probinsya. Puro sariwa pati hangin ang matitikman mo po. Ang nakakasulasok lang po talaga dyan sa atin ang mga buhayang hagum. No? At mga balahurang politiko na mga wala pong pagmamahal sa kapwa Pilipino at sa ating inang bayan. Kaya po
di lang po tayo kulelat sa pinakakulelat na bansa, sobra pong kahihiyan ang inaabot po natin dahil alam po ng buong mundo pagdating po sa sobrang sisiba at pagkahagom sa kwarta, wala na pong tatalo pa sa atin sa sobrang patibayan ng sikmura at kakapalan po ng pagmumuka. Totoo ka dyan, Tia Delica, ha? Paano ka naman pong di manliliit, Sir Rox? Kilalang kilala po tayo sa pagiging pusakal pagdating sa pagkurakot sa kaban ng bayan. Hindi lang po tayo sobrang inilubog ng mga dutae sa utang. Sobra din po nila tayong inilublob sa kumunoy ng sobrang kahihiyan. Totoo. Pwetas, yan si Alipunga. Yan tagapagtanggol po ng mga halimaw sa banga. Lakas tama. Mag-as ng fairness. Yun nga eh. Ha? Saan banda, Sir Alipunga? Puwa. Ang fairness na sinasabi mo, aber, di ba puro kahihiyan ang idinudulot niya kliyente mo sa bansa natin at sa mga kapwa mo Pilipino, nayawa ka? Sir Rox, talagang napapatunayan po natin na iba po talaga pag may nakatapal na kwarta sa mata mo, ano po, totoo. Anong batas-batas? Anong husti-hustisya pinagsasabi nyo? Ha? Ano kami, balik, kwarta na, magiging bato pa. Yun nga, Tia Delica, tawa-tawa. Pakapalan lang ng mukha at tibay na sikmura ang labanan ngayon. Kaya sugod to the max. Merienda lang namin yung mga batikos at panlalait. Totoo, importante, paldo ang bulsa namin. O, di ba, Sir? Yun nga. Kung yung amo nila, grabing kapal ng mukha sa sobrang pagkasinungaling, ha? Sila pa bang mga bayaran ang hindi susunod sa utos ng kanilang Panginoon? Talagang pare-pareho po sila, Sir Rox, na wala po silang sinasamba at niluluhuran, kundi puro kwarta at puro kwarta. Mga leche, di baling mainsanla ang kaluluwa kay Satanas. Ang importante, bundat sila sa maapaw na kwarta na galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku, dapat din ang katapusan nyo papuntang impyerno, mga halimaw at pusakal na magnanakaw. Isa ka pa, kalderong abnoy. Manahimik ka at umayos ka na, yawa ka. Sarap mong hambalusin sa nguso na puwisit ka. Mga leche, mga buwisit, kinam. Di bale, sana kung may paayuda kayong lusartan at inaabot naming high blood at topak sa mga buwisit sa inyo. Mga bugok, mga pulpol, mga inutil, magsilayas kayo dyan, mga leche. Ito, Tia Deli, lusartan lang katapat niyan, Tia Deli, ha? Ted, shout out, Ted, ha? Ibig sabihin ni Sara, para maging patas ang impeachment sa kanya, ay gawin ang paraan tulad ng pag-impeach kay BBM. Yun nga, tama siya. Pero ang magiging resulta ay iba. Si BBM, bintang lang ang akusasyon sa kanya, kaya absuelto. Si Sara, ay totoong nangyari. Huwag ka mainggit kay BBM. Maswerte ka nga. Nung 1 taon, tinulungan ka ng Supreme Court at ni Escudero, kaya nakaligtas ka. Ngayon, kung di ka tutulungan ng Supreme Court mo, pihado, tanggal ka na sa pwesto at pwede ka pang makulong dahil marami kang krimen na ginawa. Siguro kung mamalasin ka pa, kulong ka pa sa ICC. Di ba ang swerte mo? Magkasama kayo ng tatay mo, palagay ko, bas-bas yan sa inyo ni Taning. Totoo yan, ha? Ted ulit, Marami palang nasisiyahan sa mataas na performance rating ni Sara. Kung ito ay nagbubulakbol at nagnanakaw lamang, anong nakain ng mga bugok na to? Pera. Sinasabi na basta bayad mo survey, maganda resulta para sa nagbayad, di ba? Norms B, shout out. Ayos Karox at Chesa Attire. More power to your vlogs. Wala nga, Norms B. Okay lang yan. Ted, shout out, Ted. Ngayon si Cayetano magwala. Ginawa siyang aso at sinipa ni Commodore Tariela. Sige, Cayetano. Magalit ka sa magdemanda ka. Ugok. Magagalit ka pa sa karikaturang ginawa kay Xi Jinping. Mukha naman ni Xi Jinping parehong pangit. Yan.
Ha? Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Ha? Elizabeth Iscario, good morning Sir Rox. Natural lang naman ipagtanggol yan ng kanyang abogado, binayaran para dyan. Wala namang bago na inihayaan sa impeachment dyan. At sana tuluyan na yung ma-impeach sa Senado. At itong mga DDS na ito, di yan titigil sa mga gagawin pa lang nilang aksyon. Wow na wow, ha? O, diba? Diyan di mga my friend, shout out ha. Elizabeth Iscario ulit. Tungkol naman sa survey na yan. Wow, ano yan? Mind conditioning yan. At yung mga gusto pa din dyan, sa sarang buwang, pareho na silang mga buwang at ubod ng bulag at bobo, mga walang pakialam sa mga kasalanan ito na sobrang sira na ulo. Totoo, mga baliw eh, no? Oscar Asoro, shout out ha. Merong 7 na tagapagtanggol na senador. Diyan, kakahiya kayo sa buong mundo. Sayang tax namin sa inyo. Pweh. 3J Show, shout out ha. Si Rox, meron bang fairness sa mga Duterte? Sila mismo hindi nga alam meaning ng words na yan. Kaya nga, pero si Po nga alam daw niya fairness. Tsaka si Kimo, unfair sa BP Sara ha. Excuse me, she is the one unfair sa ating bansa. Sa pera ng bayan, ang ginastos niya na wala nga namang resibo. Sila Sara, Caldero, Kimo, Marcoleta, Amy at ang mga unfair sa bansang Pilipino. Hindi lang sila mga unfair but kasuka-suka, Kadiri, mga kampo ng kadiliman. Oh, may tulo ni 3J Show pa. Ted ulit oh. Balita tinanggap daw ni dating Justice Carpio ang hamon ni Marcoleta na sa debate. Ang sabi daw ni dating Justice Antonio Carpio, ang pagdidibatihan lang ay kung anong sinasabi ni Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea at sa Kalayaan Group para daw malaman ng mamamayan ang totoo. Sumagot daw si Marcoleta na dapat sa i-debate ay walang limitasyon. Sabi naman ni Ricky Tumotorgo Kaenso, dapat daw may limitasyon dahil kung wala, malamang kung saan-saan mapupunta ang usapan. Totoo yan. Baka pati si Batman at Superman magpadibatihan kung totoo sila. Saka kung alin ang nauna, manok o iklog. Yan yata ang gusto ni Marcoleta. Debating walang kwenta. Diyan siya magaling. Kaya nga dapat magdebate si Marcoleta. Tsaka si Caldero. Referee si Kimo. Oh. 3J Show ulit oh. Tawa ng tawa. Mag-sorry daw si Commodore Terlia sa China President. Ay, itong mga DDS na ito, oo. Wala nang prito na ang utak ng mga DDS. Talagang chinadog sila. Bakit hindi na lang kayo doon tumira sa China? Mahal naman pala ninyo sila. Yun nga, mga ulol eh. 3J Show ulit to. Si Rox, pag nag-debate sila Justice Carpio at Marcoleta, ay nako, di ko alam kung si Justice Carpio ba bumaba sa level ni Marcoleta o si Marcoleta kakain ng alikabok kay Justice Carpio. Kabisado ni Justice Carpio West Philippine Sea issue. In and out, baka ang gawin lang ni Marcoleta magngangawa lang ng magngangawa na wala ng sense ang mangyari dyan sa mag-asar lang kay Justice Carpio. Wala, patulan mo yan. Ang dapat ka debate niya mga sila Kimo. Yan. 3J Show po nito. Sir Rox, gusto ko nga sana sabihin kahapon yung tungkol sa sinasabi ni Marcoleta na wala daw sa EEC yung KIG yung Kalayaan. Kaya di daw malinaw yung atin yun. Hay nako. Yung Hawaii, 1,000 milya layo sa mainland USA pero pag-aari ng USA. Hindi ko malayo sa mainland Philippines ang Kalayaan. Di sa atin. Unang-una na sa Pilipino ang nakadiscover ng lugar na yan. Natural di atin na nga. Pangalawa, occupied ng mga Pilipino yan. May nagsabi, isang expert guest ni Christian Isguera, I forgot the name,
Hindi yan sakop o under the UNCLOS ruling dahil ang UNCLOS ay para sa body of water. Karagatan ang tungkol sa UNCLOS. Karagatan ang tungkol sa UNCLOS ang kalayaan, isang island o lupa. Hay, ang daming mga expert ang nagpapaliwanag dito kay Marcolecta. Papaliwanag dito, si Marcolecta lang ang dapat itapon at i-give up sa China. Tapos ang problema. Totoo. Di man tatanggapin yan. Puta na. May anak yan, magulo rin doon sa kongreso sa totoo lang. Anak pala yun, no? Maril Pabianak, shout out. Doon po tayo sa mga Warriors. Nakakahinayang. Nga po kung sino pa yung mga qualified at makabayan, walang big chance manalo kasi talagang yung awareness ng nararami ay hindi talaga mataas ang porsyento. Tama ka dyan, Nak. Maril Pabian ulit, oh. Ano ba naman ito si Atty. Poa? Obvious na nga ang hugas kamay, nakalahad na yung evidence pero wala pa din katiwalian. Ay, mas okay talaga humarap siya sa hearing nang mapatunayan nilang okay ang ginawa niya sa office niya. Ang ginagawa, dinadaan sa press con. Totoo. Ito naman mga mga mainstream media na to, puta interview ng interview. Para ano nga kukuha niya dyan? Aray ma. Buti pa, interview nyo si Kimo. Eddie Luna, oh. Hi, hello Karox. Magandang hapon sa inyo dyan. Naku, yung mukhang alien na yan, walang masasabi yan kundi laging pabor sa amo niyang demonyo. Bakit niya sinisilip si PBBM? Samantalang sila yung tambakang ebidensya. Yung kay BBM, di pa maliwanag kung gawa-gawa lang para magulo ang planong impeachment sa amo niyang demonyo at pusakal na magnanakaw. Yung amo niya, ang tambakang ebidensya, mga piatos, kung ano-anong pangalan, na hindi pa nila masagot-sagot kung sino talaga ang mga yan. Tumigil ka nga, mukhang alien. Mukhang alien nga, no? Sipong, ha? Ginagandahan mo lang ang paliwanag para mawala sa inyo ang inis ng galit ng tao. Ayusin mo yung style mo. At ikaw ang nagmumukhang gago. Kaya nga, putay, sayang tali mo, putay ito. Eddie Luna ulit, oh. O nga, Karox, tama ka. Kung siya ay mapapauwi, parang nawala ang kanyang pananagutan sa mga ginawa niyang kawalangyaan. Ang mga pinatay nila, na pati mga walang kinalaman, dinamay nila. Alam ko, Karox, kahit pa makita ng mga tao ang kalansay ni Rodrigo Duterte, sigurado paghahampasin pa rin yan ng mga kalansay ng matandang demonyo. Dapat lang doon siya na mag-anga sa kulungan ng ICC. Salamat, Karox, at mabuhay ka lagi. At nasa mabuting kalusugan sa lahat. Ikaw din, Eddie Luna, my friend, ha. Eddie Luna ulit, oh. O nga, Karox, tama ka kung siya ay... nabasa ko na to. Eddie Luna ulit, oh. Ha? Siya nga pala, Karox, tanong ko lang, ha, sa'yo. Napanood ba yung prayer rally ko, no? Nitong si Lani Revilla? Oo, napanood ko. Nang mapanood ko, nataon na naghahapunan ako. Kararating ko lang din galing sa trabaho. Anak ng puta. Napamura. Kahit kumakain ako, hindi ko talaga mapigilan ang hindi magmura. Anak ng tupa. Kung ano-anong dinadaldal nitong Lani Revilla. Sabi ko pa, sinong maniniwala sa'yo? Dating may record sa pagnanakaw ang asawa mo. Tapos ngayon, kung makapagsalita ka na walang kasalanan ng asawa mo, binubudol mo na naman ang mga taong naloko nyo para umatin ng kunwari prayer meeting nyo. Sabihin mo, gusto lang yung magpaawa effect nung tinatamasa nyo ang pera ng taong bayan na dinala sa inyo ng Engineer Bernardo. Tahimik kayo, walang prayer rally. Ngayon nagkukunwari kayong mga malilinis. Tangina, tumigil ka nga. Sabi nga ng Padre di Pamilya,
na magnanakaw, ipagtatanggol ng asawang sinungaling. Shut up, Lani Revilla. Nung nagkakamal kayo ng nakaw na pera ng taong bayan, hindi ninyo nababanggit ang Diyos. Ngayon, nasa impyerno kayo. Panay tawag ninyo sa Diyos, pati Diyos, dinadamay nyo sa mga kawalangyaan ninyo. Sarap nyong bigyan ng mag-asawa sampal na sakop ang tenga. Isa pa, milyon-milyon pumasok sa bank account ng asawa mo. Nang mahuli kayo at mabisto, walang naisagot ang asawa mo na hindi alam daw niya kung saan galing. Ibig sabihin, may pumasok nga. Ngayon, kung di mo alam kung kanino galing na demonyo ang pera na yon, bakit hindi ka nagkusa na ibalik sa gobyerno? Tanga ka pala eh. Ibig sabihin, interesado ka din. Ha, Bobong Revilla, pati taong bayan, ginagawa mong tanga. Sana kayong mag-anak. Mag-anak na lang ang maging tanga. Sugapa na kayo sa kapangyarihan, sugapa pa kayo sa pera ng taong bayan. Ang galit si Elon. Siguro pati aso nyo at pusa, di magtatagal. May posisyon na din dyan sa Kongreso. Pasensya ka, Karox, at medyo napahaba ang aking pagkainis. Ikaw naman. Eddie Luna ulit, oh. Karox, wala nang pag-asa ang Pinas pag sila pa din ang andyan. Paano titino ang bansang Pinas? Pag nag-eleksyon ang mga ibang botante, ang inaabangan ay dadanak ng pera sa kanilang kamay. Bagamat hindi lahat, pero kung may matitino nakakandidato at walang malaking pera na magagamit sa eleksyon, hindi sila papayagan ng peste na Comelec. Comelec, maraming di nakakaalam. Isang anay yan sa Pilipinas. Luluwa halos ang mata sa laki ng pera kada eleksyon. Salamat, marami ulit, Karox, ha. Eddie Luna ulit, oh. Ang ibang nagpapahirap sa Pilipinas, una, political dynasty. Pangalawa, Comelec, hindi mapagkakatiwalaan. Pangatlo, vote buying. At ang iba, maraming demonyo sa Senado. Hindi nga lahat sa Kongreso ganun din. Ilan lang ang matino, mas nakararami, tuwali. Salamat, Karox. Yun nga. Eddie Luna ulit, Karox. Naka-Hawaiian attire ka ngayon, ah. Nag-aala dito at Chensa. God bless always sa'yo, Karox. God bless, Eddie Luna, my friend. Ah. Mission accomplished, mga friend. Oh, nakapag-collab na naman tayo. Oh. Hanggang bukas umuli, mga boss, ha. Ay, nako, Lord. Masakit likod ko. Good night. God bless. Pilipinas. Kung pwede lang, iiwan na kita.